Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapuntos, at sa hapon na ito may tatalakayin naman po ako ng napakahalagang issue. Ito ay patungkol doon sa sinabi ni Julito Daig na zero daw ang CFD sa biblical history. Pero ang nakapagtataka, bakit ang kasamahan niyang si alias Goodness of God ang nakitaan ng kapalpakan sa history? Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-hit ang like button para naman malaman ni YouTube na nagustuhan ninyo ang aming video na ito. Kaya huwag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Kining mga CFD ba? Zero sa biblical history. Yon. Ang sabi niya, ang CFD daw ay zero daw sa biblical history. Talaga? Ang CFD ba ang zero sa biblical history? Tanungin nga natin si Eugene Gapo kung ang CFD ba ang zero sa biblical history. Mga kalakbay, may adlaw ka natong tanan. Atong pangutan-o ni si Goodness of God nga page ba? Kaning magwawali sa Sabadista. Kung unsa ning gitawag og Latina Vulgata nga Biblia. Kani. Ato ni siya pangutanon og unsa ni? Unsa ning Latina Vulgata? Mr. Goodness of God, unsa gali ning Latina Vulgata? Latina Vulgata, Spanish na siya nga translation. Ha? Uy, Spanish translation gulo. Sigurado ka, Spanish translation? Latina Vulgata, Spanish na siya nga translation. Spanish na siya nga translation. Spanish na siya nga translation. Oh. Namatay cellphone no. Hulam ko. Ako ning pangutana ni Google kay high-tech naman kay taron. Ipangutana na ko ning Google ug unsa ning Latina Vulgata. Google, what is Latina Vulgata? According to Wikipedia, Vulgate, the Vulgate, sometimes referred to as the Latin Vulgate, is a late 4th century Latin translation of the Bible. Uy! Latina Vulgata, Latin translation di ay sumala ni Google. Uy! Na, wala ka kabaluan eh. Ha? Sure ka? Sure kayo. Google lago na. Oh, internet source. Kunya legit pa jud kay Wikipedia. Oh, sure kay ko. Uy! Abasin, nagduda ka na ba kay Google man? Sagara na ba mo mga Sabadista? Bugin mo manuo Google. So, atong basahon ng inyong alpha and omega. So, ning Vulgate. Vulgate. Tao na to. Si Aningway, tigisuwat. Uy! Unsa? Uy, kay bao. Basahon na. Vulgate. Oh, that page 371. Mingon. A Latin translation of the Bible made in 390 to 405 by the Venerable Jerome. Latin dili, Spanish. Uy! Uy, no sa bugu sa taon. Uy, asa man ka naka-cut-on anang Latin Vulgate mauning Spanish translation. Patakar wag na siya oh. Uy! O, to, ang post ni Julito Daig, kauban ninyo, kani si Common Sense TV, ingon siya, o. Kinsa ganitong zero sa biblical history? Agoy, zero juday ka sa Bible history, sa biblical history, pati suruha ginimuan. Kamu na yung zero, ano O yan, kitang-kita. Ang zero sa biblical history, Sabadista.
O ngayon, ating ituloy yung video na sinasabi ni Jolito Daig. Kay sige silang angkon nga tinukod daw ni Kristo. Lagi daw namin kiniklaim na si Jesus Christ ang aming founder. Hindi namin kiniklaim yan. Talagang siya ang aming founder kahit saan mo basahin eh. Tingnan yung mga sabadistang ito, ano? Lagi silang kontra ng kontra sa mababasa Jesus Christ is the founder of the Roman Catholic Church. Kontra sila ng kontra. Ngayon, pag sila hanapan mo ng kung sino ang founder, wala namang maibigay na sagot. Walang maibigay na sagot naman itong si Jolito Daig. Kala mo, hinanapan ko siya dati, saan mo nabasa na ang Roman Catholic Church ay founded ng ibang tao? Sino bang founder niya? Sabi niya, si Emperador Constantino. Anong ko, saan mo naman nabasa na si Emperador Constantino ang founder ng Roman Catholic Church? Sabi niya, sa Britannica. Nang ating ipinahanap saan sa Britannica nakalagay, ang pinakita, Wikipedia. Saan sa Wikipedia nakalagay dyan na ang Roman Catholic Church was founded by Constantine? Ang pinakita, the Church of the Holy Sepulchre. Tingnan mo kung gaano kabupol itong si Jolito Daig. Tinanong ko, Roman Catholic Church, sabi ni Holy Sepulchre Church. Akala ko ba sa kanila ang iglesia hindi building? Tinanong ko siya, yung Holy Sepulchre, yan ba iglesia o building? Sabi niya, wala akong pakialam kung building. Ano? O, tuloy din ang video. Unya, ang ilahang doktrina, layo kay sa pulong ni Kristo. Ang sabi niya, ang ating daw doktrina ay napakalayo na sa salita ng Diyos, sa salita ni Kristo. Pero mas malayo ang sa kanilang turo. Bakit? Akalain nyo, sa 1844, si Kristo daw pumasok sa heavenly sanctuary. Ibig sabihin, hindi siya pumasok nung siya umakyat sa langit. Sa kanila, si Kristo nakapasok lang sa heavenly sanctuary 1844. Iyang tanong, nasa Bible ba yun? Malayo sa sinabi ni Kristo. Oh, ano pa yung kanilang mga maling katuruan? Ang dami nilang mga maling katuruan. For example, turo ba ni Kristo na ang mga Kristiyano magkita-kita tuwing Sabado? Turo ba? Wala rin. No. So, dami rin palpak sa kanilang turo. Dami palpak. Kaya nga minsan, ayaw na nga akong papasukin ni Jolito kasi pag ako natanong sa kanila, talagang sa gunto sila tanan. Tuloy natin. Kaya ang gitukod ni Kristo na iglesia, mga Sabbath keeper. Ay, kasinungalingan yon. Walang mababasa sa Biblia ng iglesyang tinatag ni Kristo Sabbath keeper. Walang ganon. Kahit isang talata, walang ganon. Katunayan, kahit magbasa ka pa sa early church fathers, before 321 AD, ang mga Kristiyano talaga, Sunday keeper, hindi Sabbath keepers. Ito yung zero sa biblical history. Unya, kini sila kay Dominguez keeper man. Zero sila sa gitawag og biblical history. Ang sabi niya, zero daw tayong mga saved sa biblical history, mga Dominguista. Ito nga yung tanong. Saan naman sa Biblia mababasa natin na nagtipon ang mga Kristiyano sa araw ng Sabado? Ha? Saan natin mababasa na nagtipon ng mga Kristiyano sa araw ng Sabado? Sa pagkakaalam ko sa Biblia, nagtipon ng mga Kristiyano sa araw ng Linggo. Wala akong nabasa Wala akong nabasa. Mga Kristiyano nagtipon sa araw ng Sabado. Sang talata. Tingnan mo, tuwing Sabado, ang mga Adventista nagtitipon-tipon sa kanilang simbahan doon sa doon sa kanilang mga
local chapters. Oh. Nagtitipon-tipon sa tuwing Sabado. Kailan niya ginawa ng mga apostol? Kailan ginawa ng mga apostol? Nagtitipon sa araw ng Sabado? Walang ganun. Kahit isang talata sa Biblia, mga apostol nagtipon sa araw ng Sabado, walang ganun. Kahit pa i-debate namin dalawa yan ni Julito Daig, walang apostol na nagtitipon sa araw ng Sabado. Tuloy. Ang biblical history, ilang gilisdan o Darwinian history o Darwinian theory. Nako, naloko na si Julito. Ang biblical history daw pinalitan ng Darwinian theory. Unang-una, si Charles Darwin, hindi yun Katoliko. Atheist yun. Ano ba naman to? Bobo pala sa sa history. Bobo. Hoy, Julito. Sa history, si Charles Darwin, hindi Katoliko yun. Atheist yun. Hindi siya Katoliko. Kaya wag mo ko lolokohin, sabihin mo na ang Katoliko, ang biblical history pinalitan ng Darwinian theory. Punta ka ng Jerusalem. Ayan na. Hinahamon kita ha. Mag-research ka sa Jerusalem. Yung mga lugar kung saan naganap ang mga kaganapan sa Biblia, tingnan mo kung pinalitan ba ng Darwinian theory. Nako. Kalukuhan ka talaga, Julito. Kahit saan kayo lagay, loko-loko. Straight to the point! Kahit saan kayo lagay, kalokohan talaga pinagsasabi mo. Bakit? Punta ka doon sa sa lugar kung saan nagkita si Cristo tsaka si Maria tsaka si Marta. Tingnan mo, punta mo yung lugar na yon. Tingnan mo kung pinalitan ba ng Darwinian theory. Straight to the point! Punta ka doon sa Golgotha, sa mismong libingan ni Cristo. Punta ka doon. Oh, pinagtayuan ni Constantino ng building. Yun lang nga ang Church of the Holy Sepulchre, kung saan yung mismong exact location kung saan inilibing si Cristo. Oh, sige, mag-research ka. Tingnan mo kung may nakalagay ba doon na Darwinian theory. Straight to the point! Mas maganda ating silipin. Nung isang gabi, si Brother Rometin Bevilla pumunta sa Church of the Holy Sepulchre. Tingnan natin kung meron bang Darwinian theory doon. Narito. Holy Sepulchre. Ito yung loob nitong lulikinan. Okay. Saan yan, bro? Sa Holy Sepulchre? Yes, bro. Ha? May procession pa eh. Yang Holy Sepulchre, bro, yan ba yung sinasabing building na tinatag ni Emperador Constantino? Yes, dito tayo sa harapan ng libingan ng Panginoon. Yung libingan ni Cristo, yung may malaking bato? Ayan ba yung bro? Pagmamayari ba yan ng bro? Ng Seventh-day Adventist bro? Pagmamayari ba? Sa loob, hindi. Catholico at saka Greco. So hindi pala pagmamayari ng Sabadista. How about bro? Ang dating daan bro, pagmamayari ba yung dating daan bro? Saglit lang, hindi kita marinig eh. May procession kasi. Tanong ko lang sana kung yan rin pagmamayari ba ng ang dating daan? Wala ang dating daan dito. Ayun, bistado. Hindi pala sa dating daan pala yan. Procession yung Franciscan. So anong ginagawa nila dyan bro? Bro? Para sa tourist ito, pag marami, 5 counts lang. Kailangan makalabas ka na. 5. Ngayon ay wala masyadong tao. So, minsan mga 10 counts. So, pumapasok sila sa loob. Sa loob niyan. Anong nasa loob niyan, bro?
Yung doon libingan ng Panginoon. Doon siya... Golgotha? Yan ba yung Golgotha? Yes. Maaari ka ba pumasok, mag-video sa loob? Hindi. Pag walang bantay, may bantay. Bawal mag-video sa loob. Bawal. Ay, sayang. May dokumento sana natin yung nasa loob. Yan. So, kitang-kita, no? Yan ang Holy Sepulchre. Walang kinalaman ng Sabadista dyan. Mga Sabadista kasi, claim ng claim. Sila daw yung sila daw yung nalabi. Bro Romel. Ang sabi kasi ng mga Sabadista, sila daw yung nalabi sa iglesia sa Ilang. Ang tanong, kinikilala ba ng taga-Israel ang Seventh-day Adventist as kanilang koneksyon? Wala. Nako, wala na naman. Yung simbahan nila rito, mga 5 kilometro. Oy, hanggang claim na lang pala sila dyan, Brother Romel. Claim lang. Yung kay Martin Luther, dyan sa labas. Wala pala kinalaman ng Seventh-day Adventist dyan. Lagi kasi nagki-claim, sila daw yung true church. Paano kaya ito, ano kaya ito pangangatwiran na ni Alpi Haba na sila daw yung true church? Walang kinalaman sila dyan, no? Ba't wala ng tao? Uyan na? Kasi gira pa rito. Ay. Pumasok na sila sa Rapay. Yun. Nakita nyo yun? Yun ang eksaktong lugar kung saan inilibing ang Panginoong Jesucristo. Sa Sabadista ba yun? Hindi. Wala silang kinalaman dun eh. Meron silang batayan na yun ay pinalitan ng Darwinian theory. Kulo ko talaga itong si Julito Daig. Walang ganyan. Lubon naman ito nananaginip. Gising na gising nananaginip. Hindi Hindi. So bad sign yan, bad sign. Baka ilang mamiligro yung mo. Sige, so doon naman tayo ngayon sa next video. Unsa man yung Darwinian story? Dili butuo og kreasyon. Okay, so ang sabi niya, ano daw ang Darwinian theory? Hindi daw naniniwala sa creation. Dili butuo og kreasyon. Ngayon, ang Katoliko ba naniniwala sa creation? Basahin nga natin yung The Apostles' Creed ng Simbahang Katoliko. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Naniniwala ba? O ngayon, ang Katoliko naniniwala naman sa creation. Yan ito pinagsasabi ni Jolito na hindi daw naniniwala sa creation. Ay, nakuli lang nito. Wala talagang utak. Walang common si Jolito. Sa creation palang daan, gibalaan na sa Dios ang adlaw ikapito, gibalaan, gipahulayan, gipanlanginan. Tama yon. Pero hindi naman ginawa ni Adan. Hindi naman ginawa ni Adan, ni Eva, ni Noe, ni Abraham. Straight to the point. Hindi nila ginawa. Bakit? Tinan mo ha. Si Adan, kailan ginawa? 6th day. Kinabukasan, 7th day. Pang ilang araw ni Adan? Straight to the point. Nangingilin ba si Adan ng ikapitong araw? Yung 7th day na sinasabi na gipanalanginan, first day ni Adan yon? Straight to the point. Ginawa ba? Hindi. Ginawa ba ni Eva? Hindi rin. Ginawa ba ni Abraham? Hindi rin. Sabi nila, naging matuwid si Abraham kasi sinusunod yung utos ng Panginoon. Ano yung utos sa kanya? Sabi nila, yung 10 Commandments.
Straight to the point. Hindi ang Ten Commandments ang iniutos kay Abraham. Kundi alay yung kanyang anak na si Isaac. Oh, palpak talaga, palpak. So, doon sa Genesis, ang nangilin yung Diyos based sa Bible. Pero hindi ginawa ni Adan, Eva, Abraham, Noe. Hindi nila ginawa yon. Bakit? Kailan inutos sa tao ang pangingilin ng 7-day Sabbath? Panahon usab sa mga katawhan sa Dios diha sa Exodo, gisugo kini. Gisugo kini. Gisugo kini. Sa Exodo lang pala inutos. Sa madaling salita, galing mismo sa bibig ni Jolito, before inutos, wala nga. Straight to the point. Yan ha, wala nga kasi doon pa inutos eh. Paano masasagawa ang isang tao kung walang utos? Straight to the point. Tuloy natin ang video. O gibali nga ang unang katawhan sa Dios iyang gisugo. Hanan, yabag na po. Straight to the point. Kakasabi nga lang yan, hindi ba? Panahon usab sa mga katawhan sa Dios diha sa Exodo, gisugo kini. Gisugo kini. Gisugo kini. Inutos sa katawhan sa Diyos, Exodo. Tapos sabi niya, yung unang katawhan sa Diyos, yun ang gisugo. Ano ba naman to? Sino ba ang unang katawhan sa Diyos? Hindi ba sina Adan at Eva? Straight to the point. Hindi ba sina Adan at Eva? Tapos sabi mo, inutos sa mga katawan sa Diyos sa panahon sa Exodo. Hindi kasama sina Adan, sina Abraham doon. Straight to the point. Bawi na naman, wala talagang common sense. Panahon usab ni Kristong intubos sa sala sa mga tao. Nagkinabuhi po si isip nagsaulog sa kabalaan sa dalawang igpapulay aron mahimong sulundan na batasan. Lucas 4:16. Nagapataka na po ni. Usay aron sulundan nga batasan. Tingnan mo, sulundan nga batasan. Ano ba ang batasan ni Kristo? Yung kanya nakaugalian. Tuwing Sabado, mapasok sa sinagoga. Ang tanong, sinong Seventh-day Adventist ang pumapasok sa sinagoga? Wala. Walang Seventh-day Adventist ang pumapasok sa sinagoga tuwing Sabado. Alam niyo ba kung ano sinagoga? Sinagoga, simbahan yan ng Judaismo. Walang Seventh-day Adventist doon. Naku, lulukuhin pa tayo ni Jolito. Hoy, sa loob ng sinagoga, bawal doon magturo na si Jesus ang Kristo. Tapos sasabihin mo, para sulundan nga batasan. Sulundan nga batasan, ano, wala mo nagsunod. Sakpan diretso. Takar istorya. Ikaw, Jolito ba? Sana, before ka bumito ng salita, mag-iisip ka naman sana. Wala nang nabatasan nyo ba? Sinong Seventh-day Adventist ang may pakita niya tuwing Sabado nasa sinagoga? Si Kristo. Sabi nila, yung amin bro, simbahan din yun bro. O bakit? Si Kristo ba pumasok sa Seventh-day Adventist Church? Wala. Kung batasan ni Kristo di ay angay sundon, kung batasan ni Kristo, kung nakaugalian ni Kristo pala ang dapat ating sundin, sana mga Seventh-day Adventist Church doon sa sinagoga tuwing Sabado. Dahil doon ang nakaugalian ni Kristo tuwing Sabado. Bakit wala? Straight to the point. Diyan yung nakikita na ito si Jolito nagsasalita, walang utak. Straight to the point. Ano? Hirit ka? Banatan mo ako. Naapektahan lantas kaluwasan kay ang mga Hudiyo naghimo og butang nga dili ikahimo sa Dios. Bot pasabot wa nila dawata si Kristo ba? Kay kung gidawat nila si Kristo, ang nagmanage karon sa kaluwasan sa tao mao ang Israelita. Nang kapataka na mo din to ang Jolito, oy. Hindi Israelita ang magmamanage sa atin kung sakaling sila ay nagtiwala. Hindi Israelita, alam nyo kung bakit? Kasi
Si Kristo nagtayo ng iglesia. Yung iniwanan niya sa iglesia, yun ang mamamahala, hindi Israelita. Ano ba naman? Wala talaga common sense. Talagang walang common sense si Julito. Pero kay wa man dawata gihatag kini ngadto sa mga mutuo. Unya giingon dayon sa Roma 2:28 ug 29 ug mutuo ka kag Kristo gitawag na kag tinuod nga Hudiyo. Naku, mali talagang unawa ni Julito sa Bible. Tingnan nyo ha, patunayan ko mali ang unawa ni Julito sa Bible ha. Ating simulan ng basa sa Roma 2:26. Anong sabi dito, ano? Sabi dito ganito, at kung sinunod naman ng isang hindi tuli, yung hintil, si mga hintil kasi di nagpapatuloy ang mga hintil eh, no? Ngayon, mga hintil nagpapatuloy na, pero hindi ayon para tumupad sa utos, kundi dahil sa hygiene reason, no? Hindi gaya nung una. Ituturing siya ng Diyos na para na ring tuli. Pag sabing para na ring tuli, hindi ibig sabihin na tinuli. Ituturing sila na para na ring tuli. Bakit para na ring tuli? Kasi ang mga Hudyo, mga tinuli yan. At ang kanilang kanilang covenant, pag sila ay tuliin upang tumupad sa kautosang ibinigay ng Diyos sa Israel. Yung mga Hudyo nagpapatuli. Yung mga hintil, hindi nagpapatuli yan, kaya hindi sila under sa kautosan na ibinigay sa Israel. Ngayon, ang sabi dito, kung ang hindi tuli sumusunod sa kautusan, ha? So sa panahon na kasi nito, pag ikaw ay tuli, obligado kang sumunod sa kautusan. Obligado ka. Pag sinabing tuli ka, Hudiyo ka. Pag sinabing tuli ka, Hudiyo ka. At dahil Hudiyo kang tuli, obligado kang sumunod sa kautusan. Ang mga hintil naman, hindi naman obligadong sumunod sa kautusan kasi hindi sila tuli. But, what if merong hintil na kahit hindi tuli, kahit hindi siya Hudiyo, sumusunod sa kautusan? Ang sabi, ituturing siya ng Diyos na para na ring tuli. It doesn't mean naging Hudiyo siya. Ano ba naman? Ano ba naman klase? Meron ba common sense to si Julito? Tuloy natin 27. Kahit na kayo ay mga Hudiyo at tuli, papatunayan ng mga hindi Hudiyo, mga hintil, na dapat kayong parusahan. Bakit? Sapagkat kahit na hindi sila tuli at wala sa kanilang kautusan, sinusunod naman nila ito, mga hintil. No? Samantalang kayong mga may hawak ng kautusan ay lumalabag dito. Sa madaling salita, yung mga Hudiyo, kaya sila nagpapatuli para obligado silang sumunod sa kautusan. Obligado. Ngayon, Hudiyo ka, tuli ka, ayaw mo namang sumunod sa kautusan, sabi ng mga hintil, parurusahan ka. Kasi ikaw binigyan ng kautusan, hindi mo ginagawa, Hudiyo ka naman. Tuloy, 28. Ang pagka-Hudiyo ng isang tao ay hindi dahil sa Hudiyo ang kanyang mga magulang at tuli siya sa laman. 29. Ang tunay na Hudiyo ay ang taong nabago ang puso sa pamamagitan ng Espiritu at hindi dahil tuli siya ayon sa kautusan. Ang mga hintil, hindi sila tuli ayon sa kautusan. Palpak talaga unawa ni Julito, ang mga hintil, hindi sila tuli ayon sa kautusan. Kasi ang mga hintil, hindi naman obligado magpatuli. Tingnan mo si Tito. Si Tito, hindi siya tuli. Pero ang mga Hudiyo, obligado magpatuli para obligado sumunod sa utos. Ngayon, ang sabi dito, ang tunay na Hudiyo ay hindi yung Hudiyo lang sa laman. Hudiyo lang din tinuli siya. Nililitaw siya para siyang doble kara. Tinuli ka, Hudiyo ka, tinuli ka, obligado kang sumunod sa kautusan, pero hindi ka sumusunod, hindi ka tunay na Hudiyo. Yun ang ibig sabihin ng context. Pero yung mga hintil na sumusunod sa kautusan, hindi kailanman naging Hudiyo yun.
walang Hudiyo sa puso. Palibhasa mga Sabadista, mga bupol sa Biblia. Straight to the point. Taka-taka ra istorya. Gapaila raw kasabot. Biblical history o Darwinian history o theory. Pili ka, asa ka. Biblia versus Darwinian. Evolution or biblical. Ana pala yung pataka na po to. Unsa naman po ni mo, Julito, kapataka naman juga. Straight to the point. There is no such thing as Darwinian history. Straight to the point. Napaka-bupors nito. There is no such thing as Darwinian history. Straight to the point. Ang meron, Darwinian theory. Pero Darwinian history, walang ganun. Straight to the point. Pag sinabing history, aktual na nangyari sa nakaraan. Yun ang history, aktual na nangyari sa kasaysayan. Ang tanong, meron bang aktual na nangyari na ang tao galing sa unggoy? Straight to the point. Hoy, Julito, kahit kailan walang aktual na nangyari na ang tao galing sa unggoy. Kaya there is no such thing as Darwinian history. Straight to the point. At take note, ang Darwinian history ay isa lamang myth ni Julito. Straight to the point. At itong Darwinian theory, hindi siya matatawag na Darwinian history. Straight to the point. Mas maniniwala pa ako na ang Darwinian theory ay Darwinian story. Straight to Storya the ba? point. Story. Hindi siya Darwinian history because there is no such thing as Darwinian history. Ikaw talaga, Julito, kahit saan ka ilagay, wala ka talagang common sense. Straight to the point. Saan ka ito nangangalap ng pakapalan? Straight to the point. Okay. Basta yun na yun, ha. Yun ang ating banat, sagot sa ni Julito. Kaya atin na simulang basahin ang mga nasa comment section. Wait lang, ha. Kahit na may tumatawag eh. Sino kaya? Wait lang. Hoy! Julito! May tawag ka. Ha? May tawag ka aron mo sa mo kasikat? Wa pa kami tawag, bro. Sikat na ko daan, bro. No need na no need na nga ka. Mutawag ka aron mo sikat. Say pangutan ni mo. So ko ka itong Darwinian history akong gihimo karon. May palagpag ka nga ang mga Israelita untay mag-manage sa kaluwaran. Kung gidawat na. Kanya ingon ka, dili Israelita. Ngutan ako nimo. Ang mga tao bang gitukod ni Israelita dili tabag, Kurigal. Wala may tao gitukod. Ang gitukod ni Kristo community. Community combination sa Hudyo ug Hintil. Unsa ilang citizenship, Israelita or dili? Kana lang. Dili Israelita, bro. Tubag, dili Israelita. Dili Israelita, bro. Dili ra ang apostoles ang gitukod. Oo. Naminaw ko. Kung ako pa mapatunan nimo mga Israelita, ang mga apostoles, mga Israelita, mga Hudyo. Uyon ka, ay, dili ko yung bro nga apostoles na gitukod.
Dili ko mo yun, bro, dili ko mo yun nga apostolis ng iglesia. Naminaw ko. Majority sa mga apostolis. Majority sa mga apostolis, mga Hudyo. Dili ko yun nga apostolis ng iglesia. Akong pangutanan nimo, likoy magay ka pangutanon. Akong pangutanan nimo, uyon ba ka nga ang majority? Daya. Unsa leading question nimo gali? Unsa imo leading question gali? Supak ba ko nga mga Israelita ang namahala? Inka, supak ba ko nga mga Israelita ang namahala, di ba? Anak ka? Wait lang ha. Sabi. Yun ako ni madungog. Itong kung ano ni be. Microphone. Okay. Speaker. Dara. Okay. Tignan ka, kaya na ipit naman. Bro, ang imong pangutana. Dara, pangutana. Ang imong bro. Ipastangin ko pangutana ha. Uyon ba ka nga ang majority sa mga apostolis? Bro, sayop kayo bro. Ang imong putasa ko supak man ko nga kung wala pa kung gidawat pa sa mga Hudyo ang mga ang si Kristo, supak ba ko nga Israelita ang mag-manage? Akong tubag, supak ko nga Israelita ang mag-manage. Kaya nga naman, ang iglesyang gitukod ni Kristo dili lamang sa Israelita, busa supak ko nga Israelita ang mag-manage. Diya ka manukad. Unya nga karon apostoles, majoris mga Israelita ba? Dili po ko uyon nga apostoles rang iglesyang gitukod. Paminaw. Imong pangutan nga sayop wala nagbase sa imong leading question. Ang imong leading question klaro. Supak ba ko nga Israelita ang mag-manage kung gidawat ba sa mga Israelita si Kristo? Supak kaayo ko. Muna kung tubag. Yan imong tulo pangutana, ang mga Israelita ba, mga apostoles, mga Israelita ba, ang ako na pong tubag, supak na po ko nga apostoles ray iglesia. Di ba? Pangutanan nimo ayaw glikoy, ako pangutanan nimo majority sa mga apostolis, Hudyo o Israelita. O yun ka supa. Kategory ka. Sige. Kung majority lang sa mga apostoles, mga Hudyo sila, pero dili man Israelita ang mag-manage. Tumaga. Nitubag na ko. Majority sa mga apostoles Israelita, pero dili Israelita ang mag-manage. O yun supak ba? Ayaw sige likoy-likoy. O yun. Nitubag na ko Jolito, wa kay nadungog. Mga apostoles, paminaw ba? O yun ba ka nga majority sa mga apostoles, mga Israelita o mga Hudyo? O yun supak. O yun lagi ko nga majority sa mga apostoles Israelita, pero dili ko o yun nga mga Israelita ang mag-manage. Salamat. Mura to. God bless. Salamat. Uy, may puntos ni Mod to. May puntos ni Mod to. May puntos niya to. Si Jolito trying hard. Tingnan nyo si Jolito nagpapakabobo na naman. Bakit? Ang sabi niya, kung tinanggap lang daw ng mga Hudyo si Kristo, natural ang mag-manage sa ating Israelita. Mali! Straight to the point! Bakit? Ang iglesyang tinatag ni Kristo para sa Hudyo at sa mga Hintel. Palibhasa si Jolito Daig, wala talagang common sense. Basahin natin. No? Basahin natin. Galatia 3:28. Ito yung kabupulan ni Jolito. Tingnan mo Jolito ha. We are no longer Jews or Greeks or slaves or free men or even merely men or women, but we are all the same. We are Christians. We are one in Christ Jesus. Walang Hudyo Hintil man. Tapos sasabihin mo, Israelita mag-manage. Straight to the point! Ayaw pag binogo, Jolito!
Straight to the point. Palibhasa, si Jolito talaga, bobo. Pinanganak ng nanay niya, bobo. Straight to the point. Napaka-bobo talaga. Ha? Saan yung ebidensya niya na Israelita ang mamahala? Wala naman ah. Kaya mo, tinangoy ko, hintil ka. Ba't ka nasali? Hintil ka naman. Straight to the point. Ikaw talaga, lulukuhin pa tayo. Sabi niya, salamat. Bakit nakapuntos ka doon? Straight to the point. Lipat-lipat dong. Dili mo salary mo lipat-lipat. Ang iyang pangutana, ang kanyang tanong. Tanong niya, majority ba sa mga apostoles Israelita? Nasaan doon yung point mo? Straight to the point. Ha? Bakit? Nung namatay ang mga apostoles Israelita ba namamahala? Straight to the point. Buhay pa ang mga apostoles, ibinigay na sa mga hintil na pamamahala. Buhay pa si Apostol Pablo, binigyan ng pamamahala si Tito. Si Tito na binigyan ng pamamahala, Hudyo ba yun? Straight to the point. Si Timoteo, binigyan ni Apostol Pablo ng pamamahala, Hudyo ba yun? Straight to the point. Tapos itong si Lucas, na binigyan ni Apostol Pablo ng pamamahala, Hudyo ba yun? Straight to the point. Wala talaga. Bobo ka talaga, Jolito. Bobo. Straight to the point. Iba ang leading question, iba ang follow-up question. Naku. Lulukuhin pa tayo. Tandaan ninyo ha. Si Tito, hintil. Si Timoteo, hintil. Si Lucas, hintil. Si Marcos, hintil. Ano? O di yun ang mahala? Israelita ba nag-manage? Straight to the point. Taka, Jolito. Taka, Jolito. Israelita ba nag-manage? Sagad na istorya ay. Trying hard. Ay. Wa ka puntos, loy kayo. Gidalit-dali yung tawa niya guman. Straight to the point. Tala, nagtukod daw si Kristong Iglesia, mga Israelita. Straight to the point. Kung nagtukod, kung nagtayo si Kristo ng Iglesia ng mga Israelita, sana walang hintil. Straight to the point. Ha? Sana hindi kinuha ni Apostol Pablo si Lucas, si Timoteo at si Tito. Straight to the point. Ha? Kung tama pa si Jolito, sana hindi kumuha ang mga apostoles ng mga hintil. Si Apostol Pedro, kinuha si Marcos. Ano si Marcos? Israelita ba yun? Straight to the point. Kinuha ni Apostol Juan si Ignatius of Antioch. Si Ignatius of Antioch, Israelita ba yun? Straight to the point. Ang tanong, nananatili bang nakatayo ang aking pagtutol? Yes. Nananatili nakatayo. Kasi nung namatay ang mga apostol, mga hintil ang namamahala, hindi Israelita, kaya nga tutol ako eh. Straight to the point. Kawawa, Jolito. Kawawa naman. Kawawa naman si Jolito. Pagkamatay ng mga apostol, ng mga Israelitang apostol, ang namahala ang mga hintil. Kung sakaling tinanggap
ng mga Hudyo si Kristo as Messiah. Israelita ba mamahala? Hindi. Bakit? Ang kinuha ng mga apostol na mamahala pagkatapos nila mga hintil. So ang claim ni Jolito, bagsak. Straight to the point. Ha? Mas mabuti pa, magpatuloy ka na lang manood sa akin, Jolito, para makita mo, every time magsalita ka, supalpal ka lang talaga. Straight to the point. Yes, sabi ni Lorelai Lunay Pinka, now ko lang din nalaman mga hintil pala sila Lucas. Oh, hintil yun. Hintil si Lucas. Tingnan natin ha. Hintil si Lucas. Greek speaking yun eh. Greek speaker yun. Napakita ko sa inyo ebidensya na hintil si Lucas. Browser. Ayan. Is Luke. Ayan na. Is Luke a Gentile? Tingnan ninyo ha, anong sagot sa ating ebidensya. Sabi ko dito, is Luke a Gentile? Luke, the author of the Gospel of Luke and the Acts of the Apostles in the New Testament, is traditionally believed to have been a Gentile, meaning he was not Jewish. Ngayon, nung si Lucas ang namamahala, kasi nangangaral si Lucas eh, nung si Lucas namamahala, Israelita ba yan? Straight to the point. How about Timoteo? Is Timothy, hindi ka natin na, is Timothy a Gentile? Yan mo. Pinaghalo pala si Timothy. Timothy, a prominent figure in the New Testament, is often considered to have been mixed heritage. So mixed siya. His mother was Jewish, but his father was Greek. This is mentioned in Acts 16:1, where it says that Timothy's mother was a Jewish and a believer, while his father was a Greek. So, mix si Timothy. Mix. Israelita ba na mamahala? Hindi. Straight to the point. Palpak na naman si Jolito. How about Titus? Is Titus a Gentile? Ito. The New Testament does not explicitly mention the ethnicity of Titus, but based on contextual clues, it is widely believed that he was a Gentile. Si Lucas, si Timoteo, saka si Tito, na kinuha ni Apostol Pablo, mga Israelita ba? Lelang mo, Jolito! Straight to the point. Napatunayan ba ni Jolito? Nagpasalamat pa siya. Thank you. Tapos biglang nagbabay. Straight to the point. Trying hard. Kawawa naman. Atin na lang siyang pagtawanan. Wait lang. Atin na lang pagtawanan si Jolito kasi siya. Tingnan nyo ha. Yung unang pasok ng kanyang tanong. Sabi mo ikaw ay tumututol na Israelita ang mag-manage. Ang tanong, ang mga apostoles ba sa kanila majority Israelita, yes or no? Straight to the point.
Bakit? Sino ba nagsabi sa kanya na apostoles ang nag-manage? Straight to the point. Ang nag-manage sa iglesia, obispo. Ang mga apostoles kabilang sa obispo. Pero ang mga pumalit sa kanilang mga obispo, mga hintil. Straight to the point. Kaya hindi totoo na Israelita ang mag-manage. Ha? Saan ko ba nabasa yung ano? Yung mga Israelita ay wait lang ha. Saan ko nabasa yun? Supak. Akong paitaw tong word nga, supak. Napakita ko sa inyo na hindi pwede na Israelita ang mag-manage. Nakakatawa si Julito. Asa? Timoteo ba yun? Saan ko nabasa yun? Tito 1. Ito? Ito. Tingnan nyo ha. Ating simulang basa sa Tito 1:9. Yan ninyo. Pakita ko sa inyo. Tito 1:9. Yan. Sabi ganito. Kailangang matatag siyang nananalig. Yan ha. Kailangan matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya, upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Sino sumasalungat? 10. Sapagkat maraming tao, lalong-lalo na ang mga galing sa Judaismo, ang suwail. Straight to the point. Ano daw ang mga suwail? Israelita. Straight to the point. Tapos, yung suwail ang magmamanage. Bot-bot ni Mojolito. Straight to the point. Tingnan nyo ha. Sapagkat maraming tao, lalong-lalo na ang mga galing sa Judaismo, ang suwail at nanlilinlang sa iba sa amamagitan ng mga katuruang walang kabuluhan. Straight to the point. Papayag ba si Kristo ang mamamahala sa mga believer, mga suwail at manlilinlang? Straight to the point. Wala talagang utak, wala talaga common sense. No? Wala talagang common sense, Julito. Okay, basa tayo ng mga comment dito. Basa ng mga comment kasi tumakas ng ang kawawa. Para maitago ang kanya pagkabutata, tumakbo. Straight to the point. Kung sa pa na, kung sa Sumbagay pa na, si Julito talawan. Igura kahapakon dagan dayon kay mahadlok mabalsan. Straight to the point. Ne? Saman. So, trying hard na lang si Julito. Akala niya nakaano siya doon. Nagdali-dali ba naman tumakas? Straight to the point. Kawawa naman. Kawawa naman. Yan ang masasabi natin na diferensya sa hindi nag-aaral. Nagmamarunong lang ba? Kaya pag ako na yung kinontra, hindi tatagal, takas kaagad. Straight to the point. Yan wala. Alam niya na wala siyang ibubuga, takas kaagad. Sige na, basahin tayo ng mga comment dito. Okay. Sabi dito ating basahin yung mga chats dito Sabi ni John Alvin Mabatid Bourbon, tanong ko lang bro, sabi daw ng mga sulpot di kasali talaga ang bata sa bautismo. Kasi sa Matthew 28:19, kailangan daw gawing disipulo kaya binautismuhan. Kasama ang mga bata doon.
Kung sa Old Testament mismo sa unang Korinto 10:2 hanggang 3, kasama nga bata sa mga bata sa binautismuhan, wala namang sinasabi na sa New Testament hindi kasama ang bata sa binautismuhan. Actually, kung ating babasahin sa Gawa 2:38, tinan niyo ito yung gustong tindigan ni Danny Cogtas Tinan niyo 38. Sabi ganito, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at pagpapabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At tatanggapin niya ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Inyong mga anak. Pag sabi inyong mga anak, hindi ba kasama bata dyan? Grabe. Ito si Divine. Kahit baby pa to, anak ko to Damay ba ito? Damay. Huwag mo sabihin sa akin na madadamay lang siya pag lumaki na. Mali, no? So, yung mga sinasabi nila, ano lang yun? Ano tawag dito? Matatawag ko lang yun na haka. No? Ano tanong yun si ano? Ito yun si Julito. Nag-off si Julito. Ayaw patawag. Straight to the point! Salamat din. Ang maglilibo ko naman sa kanya, salamat din bro. Salamat sad bro. Kaya wala ka nakapamatuod. Nga Israelita mag-manage. Kay mismong mga apostol ni kuha og mga hintil. Hintil. Isip ilang mga sumusunod. Ang mga sumusunod. Si Apostol Pablo pa lang. Nikuha na nilang Tito, Timoteo, ug Lucas nga puros mga hintil. Yan. Ito yung aking ano sa kanya, message. Pagbukas na kanyang cellphone, ito yung kanyang mababasa. Salamat sad bro, kay wala ka na kapamatuod nga Israelita mag-manage kay mismo mga apostol ni kuha og mga hintil. Isip ilang mga successor sumusunod. Si Apostol Pablo pa lang nikuha na nilang Tito, Timoteo ug Lucas nga puros mga hintil. Ayan, no? Wait lang ha, may tanong muna ako rito, wait lang. Okay. Pati si Marcos na kinuha ni Apostol Pedro, isa rin palang hintil. Tinan nyo ha. Ito, tinan nyo. Pakita natin. Is Mark a Gentile? The Gospel of Mark does not provide explicit information about the ethnicity of its author, Mark. However, based on historical and traditional account as well as analysis of the text itself, many scholars believe that Mark was a Gentile. Ang mga kinuha ng mga apostol, na mga successors nila, mga hintil. Kaya hindi talaga pwedeng mangyari na Israelita mamahala. Straight to the point!
maski si Marcos usa ka hintil. Usa ka hintil. Sino pa? Bosa dili gyud pwede nga Israelita mamahala. So wala na, di na niya siya kakunan eh. Guba man siya. Ang bilis tumakas, daig pa yung langan na pulang puwet. Straight to the point. Ang bilis, sabi lang niya, majority ba sa mga apostol Israelita? Anong pakialam ko doon? Straight to the point. Kung sa apostoles lang, Israelita, sabi niya, thank you, salamat, bye-bye. Straight to the point. Nagbabay na agad si Julito. Paniguro na hindi siya mahapakan. Straight to the point. No? Okay, so atin nang basahin, ano? Si Divina talaga, no? Okay, so tuloy po tayo sa saan na ba yun? Sabi pa rito ni Connie Makapagal Evangelista, good day po, PPP. Wala namang sinabing totoo si Daig, kulang na kulang sa research. Straight to the point. Talagang kulang na kulang. Tumawag na sana, hindi pa tinodo. Straight to the point. Kawawa. Ha? At saka, tinanong niya kung majority sa mga Israelita ba na mahala. Hindi naman ko naniniwala kasi nung namatay ang mga apostol, ang pumalit mga hintil. No? Tinan nyo, Seventh-day Adventist, ang founder, hintil. Straight to the point. Ang mga pastor nila, hintil. Straight to the point. Ang mga miyembro, hintil. Straight to the point. Sabi, Julito, klaro yun. Sabi ni John Alvin Mabatid Bourbon, wala kasi ang Espiritu Santo kay Joselito dahil kaya naging tukmo ng pag-iisip. Straight to the point. Sabi naman ni Connie Makapagal Evangelista, palagi naman pong supalpas si Julito dahil kay Bro JD. Yun, takot. Alam mo, minsan, tumawag yun. Nagkahamunan kami sa sa chat. Nang sabi sa akin, labanan ko raw siya sa isang debate. Dalawa daw tema. Una, patunayan ko raw na nilabag ni Kristo ang araw ng Sabat. Patunayan ko raw yun. Tapos, patunayan naman niya na ang little horn daw ay, ang ugali ng little horn ay ang ginagawa ng papasi. Yun ang ano niya. Yun ang kanyang tindig. Sabi ko naman, sige, ating schedule niya ngayon darating na Martes ng gabi. Sabi niya, hoy, sino ka ba pumili ng petsa? Straight to the point. Wala ko makikipagtalakayan. Sinabi ko, Martes ng gabi, biglang naduwag si Julito. Ha? Sabak ka? Sabak? Sabak? Sabak na divine. Sabak na divine. Yayay mo ni divine lantan, mo ni divine God. Yayay mo ni divine God, lantan. Dita ka pa-check up, wala mani pa-check up, no? Okay. So, yun po ang natin. Hindi talaga matindigan ni Julito talaga. Dito naman tayo ngayon sa ano ba? Tanong dito. Bro Jando, ipahinga mo muna boses mo. Malat ka na para hindi damage yung vocal cord mo. Yung recorded lang po yun. Yung nasa video, matagal na yung record, hindi ko lang naipalabas kasi hindi pa natatapos, no? Okay, saan na ba yun? Yun, ito. Okay, ito tayo.
Pakipagpatuloy mo nga po bro yung vlog niya. Natapos yung vlog niya, yun lang yung vlog niya. May sinasabi siya doon, Darwinian history. Darwinian history. Meron bang Darwinian history? Tingnan natin kung meron bang Darwinian history. Is there a Darwinian history? Ano kung meron bang Darwinian history? Evolutionary history or evolutionary anthropology. This field applies principles of evolutionary biology and anthropology to understand the historical development of human societies, cultures, and behaviors. So walang sabi natin na Darwinian history na talagang history ng nangyari na ang tao galing sa unggoy. Kasi never naman talaga nangyari in history na ang tao galing sa unggoy. So there's no such thing as Darwinian history. So tuloy tayo na pagbabasa rito. Sabi ni Junjun Alcordo, Acts 13:45-47, Hudiyo unta ang unang sangyawan apan gisalikoy nila busa niadto sila sa mga hintil. O hindi naman Tanya po. Ha? Tanya po. Tani po? Huwag na. Ito na cellphone. Kada. Ito. Na. Tawag na ako ni Divine. Sabi ni Emil Hugis Purakan, sos, kung mag-ipon si Daig, maasin, umbaw, bakalares, makabuang jod, sobra pa. Straight to the point! Sobra pa sa makabuang. Takarag tabigot. Nya gidugang na po sila ang grupo si Alpi Haba, otro sad. Straight to the point! Baon ni si Juan. Ewan ko lang ito si Denmar Santiago kung naging 3 media rin ba ito. Kung naging 3 media na ako, mas lalong kinawawa. Okay. Papansin na po si Daig, Bro Jando Labado. Nagpapapansin, alam mo naman yun eh. Tingnan mo, tumawag, tapos ang nangyari, sumibat. Kasi na-realize siguro niya yung kanyang tanong, irrelevant. Irrelevant yung tanong. Di ba? Wawa naman. Yung mga, tingnan nyo ha, nagkabangayan kami yung Julito. Sabi niya, meron siyang sinagot sa akin, sabi ko, tanong ko sa pag-aralan natin para malaman kung pareho ba yung inyong stand. Sabi niya, sige, magsaliksik ka. Sabi ko, kasi, minsan sinabi ni Bacalares, na kapag sinabi mo na tagapagtatag yung founder sa, yung founder na term, tutol siya doon, si Bacalares. Sabi naman ni Richard Thompson, pag sinabing founder, tagapagtatag. Sabi ko kay Julito, alin sa dalawa nasasabi ng totoo? Si Bacalares na kapag sinabi ng founder, tagapagtatag, ay tutol siya? O si Thompson ang nagsabi na pag sinabing founder, talagang tagapagtatag yan? Sabi ni Julito, hindi mo naiintindihan. Oy, hindi mo naiintindihan. O sige, paliwanag mo, ano sinasabi ni Thompson na kapag sinabing founder, tagapagtatag, paliwanag mo nga, hindi na nag-reply si Julito. Ngayon, meron siyang ang sabi kasi sa Bible, I am going to found my church. Hindi yan found na na past tense ng find, kasi ang meaning, sabi niya kasi, tingnan mo sa dictionary. O sabi sa dictionary, yung term founder is the one that founds. May S, yung karugtong ng found, may S. Pag nilagyan ng S, hindi yan past tense ng find, kasi ang past tense never nilalagyan ng S yan sa dulo. Ha? Yung walang S, halimbawa find, wala talagang S yung find. Pag yan nilagyan mo ng S yung past tense niyan, hindi siya yung past tense ng find. Halimbawa ganito.
Pagpalagay na lang natin. Jumped na ano, hindi, jumped. Hindi mo pwede lagyan ng S yung past tense niyan. Hindi mo pwede lagyan ng S yung past tense niyan. Jumped. J-U-M-P-E-D o M-P-E-D. Hindi mo pwedeng lagyan ng ano yan, J-U-M-P-E-D-S. Hindi pwede yun. Pag sinabing jump, past tense ng jump, J-U-M-P, ang kanyang past tense with E-D. Jumped. J-U-M-P-E-D. Hindi mo pwedeng lagyan ng S yung dulo niyan, jumps. Hindi pwede ganun. Basta past tense, hindi pwede lagyan ng S ang dulo. Kaya sinasabi sa meaning ng founder, the one that founds my S, hindi yun past tense ng find. And then sabi niya sa akin, ano ba sa Bisaya ang finally I found my church? Sabi ko, mali, hindi yun yung sinabi ni Kristo sa Bible. Ang sabi ni Kristo, I am going to found my church. Sabi niya, hindi sagutin mo yung ano, yung Bisaya, ang easy di mo masagot. Sabi ko, mali nga. Ba't ko sasagutin ni mali nga? Pag mali ang tanong, mali rin ang sagot. Kaya mas better na ayusin natin ang tanong para maayos din ang sagot. Ayaw ni Julito. Straight to the point. Ayaw ni Julito eh. Teka lang ha. Tingnan nga natin. Matres ko kaya yun. Wait lang. Ipakita yung chat ni Julito Daig. Ano niya? Asan ba yung ano niya? Tingnan natin. At yung buksan doon sa Open in Messenger. Ito ba yun? Kahita ko sa inyo yung ano niya. Ang sa to ay sama yung ano ito tinanong ko siya rito yan ito yung ano kita ba yung mouse ko ito lang ha double check ko lang para makita yung mouse ko properties kita naman yung mouse cursor okay ito tayo ayan o sakto ba ang giingon ni Richard Thompson nga kung muingon kag founder tagapagtatag na sa Tagalog o nasayop siya ana sabi niya before you ask answer first because I am the first who asked ha ko iipit lagi ka ana osbon ko ayaw niya kasing sumagot sa tanong yan gusto niya sila yung magtanong osbon ko tama ba ang sinabi ni Richard Thompson na kapag sinabi mong founder tagapagtatag yan sa Tagalog o nagkamali siya doon? Sabi naman ni Julito, og normal kag utok, kasabot ka sa akong word. Ako may unang nangutan na tubaga ko daan, ayat ka tubagon. Tubagado. Ano ba yung tanong sa akin ni Julito? Tanong sa akin ni Julito ha? Ito tanong sa akin ni Julito. Saan ba yun? Yung tanong niya sa akin ito yung ano namin so tanong niya ito akong pangutanan nimo unsay binisaya sa finally I found my church tubaga. Straight to the point. Ayaw ko sagutin. Bakit? Hindi yan ang sinabi ni Kristo. Ang sabi ni Kristo ganito. Sabi ko, wala may version ana. Muhilak man ka. Finally, I found my church kanabi. Tabaga daw. Sabi ko, wala may version sa Biblia. Nagsulti, finally, I found my church. Ang giingon sa Phillips New Testament, Matthew 16, verses 17 to 19,
Simon, son of Jonah, at mapalaki ko pa kaya ito. Ito lang ha. Ayan. Para mapalaki natin. Ayan. Ito. Simon, son of Jonah, you are a fortunate man indeed, said Jesus, for it was not your own nature, but my heavenly Father who has revealed this truth to you. Now I tell you that you are Peter the rock, and it is on this rock that I am going to found my church. Yan sinabi ni sa Philip's New Testament, Matthew 16:17 to 18. Wala man ta guys, got of Biblia. Tingnan mo ha, si Julito ha. Kapag ang topic is sinasagutan natin ng referensya, hanapan tayo ng verse, ng talata. Ngayon, binibigay ko yung talata, sabi niya, wala tayong, dito nag-uusap tungkol sa Biblia. Gusto niya ipabisaya sa akin yung finally I found my church. Sino nagsabi nun? Hindi si Kristo ang nagsabi nun. Finally I found my church. Tingnan nyo. Sabi niya, likay hahad. Sabi ko naman, labon mo basa ko referensya, mangita kag verse. O nya karon na ako'y verse, mo balibad na pud ka. Ebidensya ka na nga naa Bible nagsulti, I am going to found my church in Tagalog. Pag nagbasa ako ng referensya, hanapan mo ko ng verse. Ngayon meron na akong verse, ayaw mo namang basahin. Yan ay isang ebidensya na meron talagang Biblia na nagsasabing, I am going to found my church. Ang kanyang chat, akong pangutanin mo unsay Bisaya sa I finally found my church. Tubaga, tubaga call. Gaw, naipit ka, gaw. Sabi ko naman, imong pangutan na dili na mo ay mabasa sa Bible. Ang mabasa sa Bible mauni. Gusto niya akong pasagutin kung ano ang Bisaya ng finally I found my church. Hindi ko nga sasagutin yan kasi hindi yan ang sinabi. Ang sinabi sa Bible, I am going to found my church. Hindi, finally I found my church. Kasi yung finally I found my church, natagpuan lang niya. Mukha siyang nawala. Mukhang nawala ba? Wala ba siyang nawala, naligaw, tapos hinanap niya ng hinanap, nahirapan siyang hanapin ang kanyang church, hindi niya alam kung nasaan ang kanyang church, hanggang sa natagpuan niya, ay, ito pala yung aking church. Hindi ganyan na nangyari. Hindi ganyan. Kaya si Julito galit na galit. Tingnan mo. Sabi ko naman, ayaw kong pangutan sa binolok nga pangutana. Straight to the point. Pangutan ako sa husto nga mabasa. Og mauni ang basa sa Biblia. It is on this rock that I am going to found my church. Kana mo ipangutana sa ako di ko madala ng talo-talo nimo. Bakit? Kasi bubulayan pa tayo. Hindi niya kayang ibisaya. Ay, nahihirapan siya. Basic lang yun. Ang tawag dyan, saywar. Saywar. No? Sabi niya, hilak na, gara-gara, sweeto, gubad sa English to Bisaya, napay past tense, o present tense, unya, dili mo tubag, ayaw ka sukodo, ipit di ay, ayaw daw akong sumagot. Talagang hindi ako sasagot kasi yung binigay niyang sentence, based sa kanilang unawa. Ha? Yung kanilang unawa, si Kristo, natagpuan lang niya ang kanyang iglesia. Wala siyang tinayo, natagpuan lang niya. Yung aking pinapakita, I am going to found. Itatayo ko. Ha? Itatatag ko. Itatatag ko. I am going to found my church. Yan yun. Pero mas may ipabisaya sa akin, yung I finally found my church. Ayan, sobrang pikon si Jolito. Alam mo, Jolito, the more na makipagbakbakan ka sa akin, the more nakikita na wala ka talagang common sense. Straight to the point. Kawawa naman, ano? Okay, mahaba-haba na yun akin na i-record. Mabot ako ng 1 hour 25 minutes. Papas Boy ni Baby Oy. Papas Boy. Sabi ni Ate Mirna Marabilia,
Ang galing sa unggoy, babalik din sa unggoy. Straight to the point. Oh. Sabi naman, yun na po. Yun. So, hanggang dito na lamang po ako. At thank you po. Ito si Divine. Ayun, lalambing na naman. Mainit ang ni Divine, no? Pinagpapawisan ako. Mainit si Divine. Punasan ko muna ito ng basang, ng basa, ng basang tela. Para mawala yung kanyang init. Grabe. Ang init talaga. At naka-electric pan ako dito. Nangingimabaw ang init ni Divine. So hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po and bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!